Part 5. Luis, let's talk. Agad na sabi ko nang makarating ako sa kwarto na pinasukan ni Luis, saka ako pumasok sa loob nun dahil hindi naman niya ito sinara. Nang tuluyan na akong makapasok ay nagsalita ako, nakita ko namang humarap siya sa akin na, blanko ang mga ekspresyon. What is it that you want to talk about? Bored na sabi niya sa akin, kaya naman nilapitan ko siya sa kaseryosong tinitigan, nakita ko namang nagtaas lang siya ng kilay. What are you planning ha? Mariing sabi ko sa kanya, nakita ko namang napangisi siya sa sinabi ko. What do you mean bro? Nakakalokong turan niya sa akin. Alam ko na hindi ka lang basta titira sa bahay ko, dahil alam kong may binabalak ka na namang gawin. Nakita ko naman kung paano siya tumawa sa sinabi ko kaya naman kumunot. Ang mga noo ko nagulat ako nang maramdaman kong tinapik niya, ang balikat ko dahil magkasing tangkad lang kami. Bakit kinakabahan ka ba sa pwede kong gawin sa'yo? O kinakabahan ka sa pwede kong gawin kay Rebecca? Malamig na bulong niya sa tenga ko kaya naman nanlaki. Ang mga mata ko saka ko siya tinulak palayo sa akin, nakita ko naman ang pagngisi niya. Don't you dare to lay a hand with Rebecca? Luis, sinasabi ko sa'yo kapag ginalaw mo si Rebecca ako, ang makakalaban mo hindi ako magdadalawang isip na ibalik ka sa pinanggalingan mo, mariing sabi ko nakita ko namang tumaas ang kilay niya. Oh, you're such a protective brother, don't worry, I get it now so I can lay a finger with Nika, right? Sabi niya kaya naman natigilan ako nang marealize ko ang sinabi niya. Don't tell me you like her too. Sabi niya kaya naman kumunot ang noo ko. What are you implying? Well, if you're not interested in her, I'm going to court her, and make her mine, seryosong sabi ni Luis. Kaya naman hindi ko napigilan na kwelyuhan siya. Quit playing games with me Luis. Alam ko kung anong klaseng lalaki ka, alam kong hindi ang tulad mo ang magseseryoso sa babae kaya kung balak mong paglaruan si Leah, I'm telling you to leave her alone because she's none of your business. Dahil kung binabalak mo lang siyang isama sa mga laruan mo ako na, ang nagsasabi sa'yo na wag mo na ituloy ang binabalak mo dahil wala sinuman sa ating dalawa, ang may karapatan para pakialaman siya dahil hindi ko siya kinuhang katulong para lang mapaglaruan ng isang gagong katulad mo. Seryosong sabi ko sa kanya nagulat ako nang itulak niya ako sa dibdib para mabitiwan ko, ang pagkakahawak ko sa kwelyo niya, saka siyang umisi ng malademonyo sa akin. I'm going to make her my business, brother. Don't worry, I'll be gentle with her, so if you're done, can you leave me alone now? Sabi niya sa akin kaya naman mabibigat, ang mga paang lumabas ako ng kwarto niya, mahina akong napamura dahil sa gigil. Bakit ba kasi kailangan pang palayain siya kaagad sa rehab? Hindi ko maiwasang kabahan, dahil alam kong gusto niyang saktan ulit ako pero sa ibang paraan naman ngayon, dahil alam niya ang gagawin ni Dad kapag nalaman nilang nalagay na naman sa panganib ang buhay ko. Hindi ko maiwasang mag-alala kay Rebecca saka lalo na kay Nika, dahil mukhang may binabalak na naman si Luis, hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin para balaan siya na layuan si Nika, pero dahil matigas ang ulo ng kapatid ko ay hindi ito makikinig sa akin dahil siya ang tipo ng tao na hindi titigil hanggat di nakukuha ang gusto niya. Kaya naman nang makababa ako sa ay nakita ko si Rebecca na sala nag-aalalang nakatingin sa akin. What happened, babe? Bakit? Parang may hindi yata kayo magandang pinag-usapan ni Luis. Sabi niya kaagad sa akin nang makababa ako ng hagdan kaya naman nagpakawala ako ng malalim na hininga, saka siya hinawakan sa kamay saka hinawi ang buhok na tumatakip sa mukha niya. Don't worry, babe, it's nothing. I'm just concerned to Luis because I think he likes Nika. So, what's wrong about him liking your maid? Takang tanong ni Rebecca sa akin kaya naman napahinga ako ng malalim. You know that he's a playboy. I don't want him to do the same thing with Nika, what he did to his ex-flings. I'm worried that Nika might get hurt because of him. Nika is a good person, and she didn't deserve to be treated that way. You're just concerned about her, but what if she likes him too? You know, babe, you can't do something to stop them from liking each other, because liking someone is unstoppable, paliwanag niya sa akin. Kaya naman napalabi ako sa sinabi niyang iyon. I know, but I don't want her to get hurt because I treated her as a friend,
And I know that you don't want Nika to get hurt too because you're both similar to each other. Hindi ko namalayan na nasabi ko kay Rebecca yun. Nagulat ako nang yakapin ako ni Rebecca nang mahigpit saka ko siya narinig na bumuntong hininga. This is the reason why I love you the most. You're such a soft-hearted person, and that's the other reason why I like you. I'm worried too because I treated Nika negatively, but I know that she knows what best for herself, so stop worrying, okay? Nika, an adult, and she can decide on her own, seryosong sabi ni Rebecca kaya naman tumango na lang ako sa kanya. Matapos namin mag-usap ni Rebecca ay hinatid ko na siya sa kwarto ko, dahil doon kami magkatabing natutulog sa kanya inayos ang gamit niya kaya naman nagpasya akong pumunta muna sa garden kung nasaan si Nika. It's cold here outside, basag ko sa katahimikan nang makita kong nakaupo siya sa bench at nagmumuni-muni. I'm fine sir, sabi niya nakita kong napangiti siya sa kanya hinawakan, ang pendant ng kwintas na binigay ko sa kanya. I'm glad that you like my gift. Oo naman sir, sobrang ganda. Nitong kwintas, ang tagal ko ring pinangarap na masuot ito, sabi niya. Habang nakaukit ang mga ngiti sa labi. May I ask what's your impression of my brother? I asked, and I saw her bow her head, and then she stared at me. I think he's a good person, isa pa tinulungan niya ako nung time na kailangan ko ng tulong kaya alam, kung mabuti siyang tao, bakit niyo naman ako natanong sir? Well, I just wanted to know if you like him, mahinang sabi ko nakita ko namang napangiti siya ng marahan sa sinabi ko. Bakit niyo naman gustong malaman? Ayoko lang na masaktan ka ng dahil sa kanya, sa di malamang dahilan ay nasabi ko ang bagay na. Yun sa kanya habang nakatitig ako sa mga mata niya, nakita ko kung paanong may dumaan na kakaibang emosyon sa mga mata niya pero agad din yung naglaho. Kung gusto ko man siya bilang lalaki o hindi wala naman sigurong kinalaman sa inyo yun sir, isa pa kung gusto ko mang masaktan o hindi nasa sakin ang desisyon, kung ano man ang maging bunga nun ay walang ibang dapat sisihin kundi, ang sarili ko lang din dahil ginusto ko naman ang bagay na yun, seryosong sabi niya sa akin dahilan para malaglag ang mga pangako dahil sa sinabi niya, hindi ko inaasahan na iyon ang isasagot niya sa akin. Masaya ako kasi nakikita kong concern kayo sa akin pero iisipin ko na lang na concern kayo sa akin, dahil kaibigan ang turing niyo sa akin. Gusto ko sana sir wag niyo na ako masyadong isipin dahil una sa lahat, baka magkaroon na naman kayo ng hindi pagkakaintindihan ni Ma'am Rebecca pag nakita niyang nagkakaganyan kayo ng dahil sa akin. Babae ako sir hindi dapat kayo basta-basta nag-aalala sa ibang babae lalo na kung may nobye kayo. Dahil madalas iba kami mag-isip na mga babae nakaka-paranoid para sa amin ang pag-aalala sa ibang babae ng nobyo namin, sabi niya kaya naman natigilan ako sa sinabi niya, sa kabilang banda ay naguluhan ako, dahil hindi ko maintindihan kung bakit ako sobrang nag-aalala kay Nika. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako nakita ko namang ngumiti. Siya sa akin. Thank you sir kasi nararadaman ko na may totoo akong kaibigan ng dahil sa inyo. Ang sarap sa pakiramdam kapag may ibang taong nag-aalala sa akin bukod sa pamilya ko kaya naman masaya ako. Dahil masasabi kong kaibigan ko talaga kayo dahil natatakot kayo sa posibleng mangyari sa akin kapag hindi niyo ako kinausap pero alam ko naman sir na kahit anong mangyari sa akin nandyan kayo bilang kaibigan ko pero kailangan niyong iwasan ang mag-alala sa akin dahil ayokong masaktan ulit kayo ng dahil sa akin. Alam ko kung gaano niyo kamahal si ma'am kaya hindi ako gagawa ng bagay na alam kong ikakasira niyong dalawa. Makakaasa ka sa akin sir na palagi ko kayo tutulungan para maging maayos pa ang pagsasama niyong dalawa, sabi niya kaya naman may kung anong tumulak sa akin para yakapin siya, naramdaman kong nabigla siya nang yakapin ko siya, habang nasa mga bisig ko siya ay naramdaman ko ang init ng yakap niya at nakakagaan ng loob. I want to be your friend if that's what you want. I'm going to stay by your side if you're feeling down. I'm here next to you if you're going to talk to someone about your problems. Thank you for helping me with Rebecca and I'm really thankful that I met you, seryosong sabi ko habang nakayakap ako sa kanya, kahit pa na hindi ako nakatingin sa mga mukha niya ay alam kong umiiyak, dahil naramdaman kong nabasa ang dibdib ko dahil mas matangkad ako sa kanya. Kaya naman sa dibdib ko nakasandal ang mukha niya habang yakap ko siya. I'm glad that I met you too sir. Hirap na sabi niya kaya naman hinaplos ko,
ang buhok niya ng marahan at saka ako marahang napangiti. Paprotektahan ko na lang siya sa paraan na alam ko, dahil alam ko na kung anuman ang mangyaring masama sa kanya ay cargo de konsensya ko rin. Luis POV. Kinaumagahan ng magising ako ng maaga ay agad akong lumabas ng kwarto ko, nadatnan ko ang mga kasambahay na nagtatrabaho na kaya naman nang makita ko si Rebecca sa sala ay agad akong lumapit sa kanya. "Where's my brother?" Seryosong tanong ko sa kanya at nakita ko namang napabilang siya sa akin, saka binitiwan ang magazine na tinitingnan niya. "Pumasok na siya sa opisina, bakit mo nga pala siya hinahanap?" Seryosong sagot ni Rebecca sa akin. Kaya naman napangiti ako dahil wala nang pipigil sa akin kapag lumapit ako kay Nika. "Rebecca, I'm going to ask Nika out," sabi ko. Nakita ko namang napangiti siya, saka tumayo sa sofa saka ako tinapik sa balikat ko. "Good luck, Luis." Matapos niyang sabihin iyon sa akin ay umalis din agad ako sa harapan niya, saka pumunta sa kasinan nang makita kong nagtatrabaho si Nika kaya naman bahagya akong napangiti, dahil nakita kong bagay na bagay sa kanya ang suot niyang maid uniform because it makes her look so sexy. Tumikim ako para makuha ang atensyon nila, nakita ko namang napabaling sa akin si Nika. Nakita kong nahihiyang napangiti ito, kaya naman nilapitan ko siya at nakita ko namang napatingin sa amin ang ibang mga katulong. "Can you leave us alone?" Seryosong tanong ko sa mga kasamahan ni Nika. Agad namang umalis ang mga ito sa kusina habang si Nika naman ay patuloy lang sa paghuhugas ng mga plato. "Hi!" Kuha ko sa atensyon niya nang makita kong lumingon siya sa akin ay agad din siyang nag-iwas ng tingin, pareho kaming nagulat nang mahulog ang platong hawak niya, nabasag iyon sa sahig kaya naman sabay kaming umupo sa sahig para kunin ang mga parte ng platong nabasag. Nang marinig kong napaigik si Nika, nakita kong dumudugo na ang daliri nito. "Hey, take care," sabi ko at saka siya hinawakan sa kamay niya, saka siya pinaupo sa tapat ng mesa saka ko nilinis ang mga nabasag na plato. Nang makaupo ako sa harapan niya ay kinuha ko ang kamay niya. "I'm going to soak it to stop the bleeding," sabi ko saka ko isinubo ang daliri niyang nasugatan. Nakita ko namang namumula ng sobra ang mga pisngi niya kaya naman napangisi ako, saka ko pinag-igihan ang pagsipsip ng dugo sa daliri niya. Naakit ako namang nakakagat na siya sa ibabang labi niya kaya naman, matapos nun ay pinatayo ko siya saka ko hinugasan ang sugat niya sa sink, saka ko pinatakan ng betadine ang sugat niya nang makuha ko sa may cabinet ang first aid kit, saka ko naman nilagyan ng band-aid ang sugat niya. "Thank you." Nahihiyang turan niya kaya naman hinawakan ko ang baba niya, saka ko siya tinitigan ng magtama ang mga mata namin. "You're beautiful." Nakita ko namang napaiwas siya bigla nang tingin nang sabihin ko iyon. Mas lalong namula ang mga mukha niya kaya naman mahina akong natawa saka siya binitiwan sa baba niya. "Do you want to go out with me?" Nakangiting tanong ko sa kanya. Nakita ko namang tumanggo siya ng marahan kaya naman napangiti ako. "Great, go change clothes now and I'm going to wait for you outside." Pagkasabi ko noon ay agad akong naglakad palabas ng kusina, saka ako lumabas ng mansyon para dumiretso sa garahe saka ko inilabas ang sasakyan ko. Nang makita kong lumabas na rin ng mansyon si Nika ay di ko maiwasan ang mapahanga sa ganda niya lalo na't nakasuot siya ngayong ng pulang dress na backless style, dahil doon ay napangiti ako dahil hanggang ngayon ay di ako makapaniwala na ang babaeng natipuhan ko sa market ay makikita ko ulit at dito pa talaga sa mansyon ng kuya ko. "You look great." Wala sa sariling sabi ko nang makalapit siya sa akin. Nakita ko namang napangiti siya kaya naman inalalayan ko siyang makapasok sa loob ng sasakyan ko. Nang makapasok na rin ako sa loob ay agad akong nagmaneho papunta sa mall, dahil gusto ko siyang mag-enjoy sa date namin kaya naman nang makarating kami sa mall ay agad kaming bumaba ng sasakyan nang makapag-park ako sa parking lot, saka ko hinawakan ang kamay niya papasok. Hindi naman siya nagprotesta pa. "Anong ginagawa natin sa mall?" Ang tanong niya sa akin kaya naman inakbayan ko siya. Nakita ko na namang namula ang mga pisngi niya. "Well, I want you to enjoy our date, that's why we're here." Nakangititing turan ko sa kanya. Nakita ko namang marahan siyang napatango sa sinabi ko. Saka kami naglakad papunta sa sinihan. Nang makarating kami doon ay siya ang pinapili ko ng papanoorin. Pinili naman niya ang romance movie kaya naman nang makapasok kami sa loob ng sinihan ay agad kaming naupo sa itaas na parte ng sinihan. Dahil wala naman masyadong nanunood ay tahimik lang ang buong sinihan nang magsimula ang palabas. Habang nanunood kami ay di ko maiwasan na mapatingin sa kanya,
dahil nakita ko na seryoso siya sa panunood kaya naman hinawakan ko, ang kamay niyang malamig dahil sa aircon, nang mapansin kong kuminang, ang kwintas niya ay napanganga ako dahil nakita kong may suot siyang kwintas na nagkakahalaga ng milyon. "Where did you get that necklace?" Di ko naiwasan ang tanungin siya, nakita ko namang bigla siyang napabuling sa akin, sa kanya hinawakan ang pendant ng kwintas na suot niya at nakita ko, kung paanong ngumiti siya habang hawak niya iyon. Hindi lang siya basta nakangiti ng mga oras na iyon, dahil ibang-iba ang klase ng pangiti niya ng mga sandaling iyon bago siya muling tumingin sa harapan, saka sumeryoso ang mukha niya. Nag-away kasi si Ma'am Rebecca saka Sir nung dumating ako sa mansyon ni Sir, dahil doon ay naghiwalay sila dahil hindi kaya ng konsensya ko na makitang nalulungkot na sasaktan si Sir, dahil sa akin ay tinulungan ko silang magkabalikan kaya naman nang magpunta kami ng mall ay namili kami ng alahas para sa ibibigay ni Sir kay Ma'am, dahil nakita ko ito noon sa jewelry shop ay nakaramdam ako ng pagkasabik, dahil nakita ko ulit ang kwintas na to kasi bata pa lang ako gustong-gusto ko na masuot, ang kwintas na to kaso hindi kaya ng Mommy pati Daddy na bumili ng ganito kamahal na kwintas, dahil hindi pa naman nababankrupt ang kumpanya ni Daddy hindi na talaga namin kaya bumili ng ganito kamahal na alahas, kaya nagtiis na lang ako na tingnan ito sa mga jewelry shop na napupuntahan namin, pero hindi ko inaasahan na bibilhin ito ni Sir para sa akin, dahil tinulungan ko siya na magkaayos sila ni Ma'am Rebecca kaya naman hindi ko rin alam kung paano ko papasalamatan si Sir, dahil binigay niya sa akin yung kwintas na matagal ko nang pinapangarap na masuot. Habang sinasabi niya sa akin ang mga bagay na yun ay nakita kong kuminang, ang mga mata niya sa di malamang dahilan ay muli akong nakaramdam ng pagkainis, dahil alam ko ang ganong klase ng mga mata. "You like him right?" Seryosong sabi ko nakita ko namang malungkot siyang ngumiti sa akin saka siya napalunok. "We're just friends." Pero hindi iyon ang nakikita ko sa mga mata mo. Malamig na sabi ko nakita ko namang napabuling siya sa akin nang magsalita ako, saka ko nag-iwas ng tingin sa kanya saka ko tumingin ng diretso sa harapan, namin saka ko muling nagsalita. "I know that you like him, siguro kung hindi sila nagkabalikan ni Rebecca baka gumagawa ka ng paraan ngayon, para mapalapit kayo sa isa't isa tama ko diba?" Seryoso. Sabi ko habang hindi ako nakatingin sa kanya, nakita ko namang napahinga siya ng malalim. "Okay na ako sa pagkakaibigan namin wala na akong hihilingin na higit pa doon," seryosong sabi niya din kaya naman naikuyong ko ang kamao ko. "I wouldn't say I like the fact that she's lying to herself and me, iyon ang pinakaayaw ko sa lahat dahil ganun ang ginawa sa akin ni Kuya. Noong mga bata pa kami ay palagi niyang sinasabi na ayaw niya sa mga laruan ko, dahil cheap daw yun hindi niya gusto ang ganong klase ng bagay, pero kapag nakatalikod ako ay kinukuha niya ang mga laruan ko. Siya ang naglalaro nun kapag sawa na siya ay sisirain niya ang mga ito, para hindi ko magamit at nang makapasok na kami sa high school ay sinabi niya sa akin noon na hindi siya magseseryoso sa mga babae dahil ayaw niyang masaktan pero nang malaman ko na pinaglalaroan niya lang pala, ang babaeng gusto ko ay galit na galit ako sa kanya dahil hinayaan ko lang ang babae na yun na magkagusto sa kanya, ako namang si tanga hinayaan lang ang kapatid ko na paglaruan ang babae sa mga palad niya. Ngayong pareho na kaming nakapagtapos sa kolehiyo ay una kong nakilala si Rebecca. Pero hindi pa nakontento si Kuya sa ginawa niya noon sa akin. Dahil hanggang ngayon na matanda na kami ay hindi pa rin siya tapos na sirain ang buhay ko, dahil nang nalaman ko na may nangyayari sa kanila ni Rebecca ay para akong nasaroon ng bait, dahil ako ang unang nakilala ni Rebecca pero siya pa rin ang pinili pero hindi ko nagawang sabihin ang totoong nararamdaman ko kay Rebecca, dahil bago ko pa masabi ay inagaw niya na ng tuluyan sa akin si Rebecca, dahil nalaman ko na lang na nobyo na ni Rebecca ang kapatid ko, dahil doon ay natuto akong mabarkada. Palagi akong pumupunta sa mga bar para magpakalasing, dahil sa sobrang sakit na dinulot sa akin ni Rebecca at ng gago kong kuya, dahil din doon ay natuto akong gumamit ng pinagbabawal na gamot hindi ko na nakontrol ang sarili ko dahil nalulong na ako masyado sa bisyo ko, dahil sa galit ay tinangka ko siyang patayin dahil kahit ilang beses niya na sinasaktan, ang pride ko noon ay hindi ko man lang magawang gumanti sa kanya, dahil alam ko na hindi maniniwala sa akin ang mga magulang ko dahil noon pa man ay si Kuya na ang magaling sa paningin nila, habang ako naman ay wala lang kwenta sa kanila. Kaya naman nang malaman ng mga magulang ko na naging kritikal ang kondisyon ng kapatid ko nang tinangka ko itong patayin ay pinakonsulta nila ako sa psychiatrist, pinarehab nila ako para gumaling ako sa pagkalulong ko sa droga,
Dahil doon ay napatunayan ko na walang kwenta ang buhay ko, dahil lahat ng taong nasa paligid ko ang tingin sa akin ay malaking threat sa buhay ng taong mahalaga, sa kanila kaya naman nang makilala ko si Nika ay naisip ko na baka panahon na para iwan ko ang mga babaeng kinikita ko ngayon, pero sa nakikita ko mukhang malabo dahil gaya ng kapatid ko ay sinungaling ito, hindi kayang magpakatotoo sa sarili niya.